bukod pa sa issue ng flood control, meron ding issue no, si Risa Ontiveros. Ito yung nahuling isang Chinese businessman. Allegedly, ang tawag niya dito, Alice Guo 2.0. Anong nangyari today? Sean, yung pinakanilalaman ng privileged speech ni Senadora Risa Hontiveros ay patungkol sa nakakaalarma daw na estado ng bansa pagdating sa national security. Kasi tinalakay niya yung kaso nitong negosyanteng si Joseph C. mula sa isang malaking mining company dito sa bansa. And nagsinungaling daw ito patungkol sa kanyang citizenship. Kasi noong base sa mga dokumento sa kanilang pag-iimbestiga, si Joseph C. ay kinikilala rin bilang isang Chinese national na si Chen Zhongzhen o Xi Zhenzhong mula China. Ngayon nakakulong ito, nakadetain ito doon sa detaining facilities ng Bureau of Immigration matapos siyang mahuli sa isang airport nga. Plus natagpuan din ng Bureau of Immigration na yung fingerprints niya doon sa pinresenta niyang Philippine passport ay pareho naman sa fingerprints ni Chen Zhongzhen na nag-apply naman ng visa sa ilalim ng RA number 7919 o ito yung Alien Social Integration Act. Ito yung nagbibigay ng amnesty sa mga dayuhan na makapasok sa bansa bago ang taong 1992. So nabigyan daw ng alien certificate or registration identity card si C na nag-identify sa kanya bilang isang citizen ng bansang China. Bagaman sinasabi ng panig ni C na Pilipino raw siya dahil meron siyang Filipino passport plus yung late registration daw nito ng kanyang birth certificate, hindi raw ba parang ito rin yung ginawa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaya parang hindi na raw dapat pagawing biro-biro yung kaso na to. Lalo pa yung mga mining companies naman na may kinalaman dito kay Joseph C. ay parang direktang nag-i-export papunta sa bansang China. Plus yung ilang mga company pang involved dito sa mining sa loob naman ng Pilipinas, may kanya-kanyang issue. May mga kaso ito patungkol sa pollution, yung nagiging negative impact nito sa environment. Plus, flag down na rin ito ng DNR pero nagpapatuloy sa kanilang mining activities. Pakinggan natin yung bahagi ng privileged speech ni Senadora Hontiveros. His is a deliberate attempt to misrepresent his nationality, to pass off as Filipino while retaining allegiance to a foreign state. Nagpanggap na Pilipino at ang isinusulong, interes ng dayuhan. Mismo ang Bureau of Immigration ang nagsabi na yung mga fingerprints sa di umano'y Philippine passport ni Joseph C. ay tugma kapareho ng fingerprints ng isang Chinese national na nagngangalang Chen Zhongzhen, who applied for a visa under Republic Act number 7919. They are one and the same person. Dagdag pa natin na ni-raise din ni Senadora Risa Hontiveros yung noong taong 2018 itong si Joseph C. ay nakapasok naman sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit or team na though voluntary daw ito yung basis nito pero hindi naman daw ito open for all. So nais daw maituwid sana ng Senadora o malaman sino ba yung nagbigay sa kanya ng Philippine passport, sino yung may kinalaman doon sa pag-i-issue or pagtulong doon sa late registration ng kanyang birth certificate at sino rin daw yung may kinalaman naman doon sa kanya pagpasok sa Philippine Coast Guard. Kasi kung makikita nga raw natin, yung estado ngayon, yung presence ni C dito sa Pilipinas, parang ibig sabihin nakapag-engage daw siya sa mga taong may kinalaman sa national security and even sa forces natin na may kinalaman dito. So, ito yung nais niyang mabigyan ng kasagutan sa mga susunod daw na investigasyon habang nagpapatuloy pa nilang inaalam kung sino nga ba talaga itong si Joseph C. Balik sa inyo. Mary Mon, wala bang tinutukoy si Senator Hontiveros tungkol sa kung sino ang naging responsable? Anong ahensya? So far says wala pa. Wala pa talaga. Yun yung gusto nga nilang malaman. Kasi kung titingnan din natin, eto ngang si Joseph C., parang ang sinasabi daw sa ilang articles sa China is, lumaki dito sa bansang China, around 17 years old daw pumunta dito sa Pilipinas. Tapos pumasok daw muna siya sa pagtatrabaho nagsimula siya sa timber, tapos pumasok na siya doon sa trade, and then nauwi na ngayon dito sa mining industry. Pero so far kung may backer man siya, whether a politician or someone daw na may kapangyarihan para magawa ito, yun yung nais nilang matuklasan, Ses. Okay, follow up lang. Magpapatawag ba ulit ng, kunyari, parang season 2 nung Alice Guo hearing si Senator Risa Hontiveros about Joseph C. this time?
Sean, yan yung aabangan natin bukas kasi magkakaroon din tayo ng panayam kasama mismo si Senadora Risa. So far kasi nitong mga lumipas na araw at linggo, lahat ng nilalabas ng Senadora ay puro panayam muna nila ng concern na dito sa sitwasyon nga ng national security in relation sa kaso ni Joseph C. Pero hindi malabo na dahil nais nila na magkaroon pa ng mas malalim na investigasyon, magpapatawag din sila ng hearing dito sa Senado. Tila may sagot si Senator Lacson dun sa binulgar ni Senator Ontiveros, ni Senator Risa, na siya rin ay very concerned na alarma sa sinasabing sleeper agents na narito sa Pilipinas. Ses, kanina naman doon sa hearing, sa hearing naman ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, yung ilan sa mga binunyag naman ni Senator Ping, lagi siyang mayroong parang pasabog na intel na bagaman na mayroon ng mga naaresto ang NBI na foreign nationals, that's around 18 or less than 20, karamihan dito Chinese, yung ilan daw dito mga Pilipino, plus isang Canadian. Yung mga Pilipino daw nagsiserve daw ito na nagiging guide daw dito sa mga to para raw sa ilang mga espionage agenda or activities. Kahit daw arestuhin ang mga ito, malaki pa rin daw ang tsansa na papalitan ang mga ito. So hindi pa rin daw taliwas sa kaisipan na merong sleeper agent, even PLA members na nakapaloob daw, na nakapasok na dito mismo sa Pilipinas. Kaya nais nila na magkaroon daw ng continuing follow-through operations, lalong-lalo na nag-e-evolve din ang espionage, dahil nga ngayong araw, yung nais gawin ng komite is i-update yung anti-espionage law kasi 82 years old na to. Ang gusto nilang madagdag dito or mabago is i-expand na yung sakop ng espionage dahil meron na rin silang tinitingnan cyber threats, cybercrimes, and ang concern din nila dito ay yung presensya ng ilang mga gadgets, for example, yung mga drones, underwater drones, CCTV cameras na ang sabi pa nga ilan daw sa mga ito ay donated daw from Chinese companies na baka raw dito nagkakaroon ng problema ng compromise sa national security. So sa susunod na pagdinig, iniimbitahan ng komite naman yung mga head ng ilang government agencies, kasama na dyan ng CIDG para raw malaman kung paano nga ba masusugpo itong espionage sa bansa.